Pilipino. Kulit nitong unggoy na to ah. Kulit na ano, nakikigulo sa video. Ano? Ang ingay-ingay pa naman. Dalawa yan sila dito, makukulit. Anyway mga idol, meron po tayong gawa ng video reaction sa araw na to. Tungkol po ito sa pahayag ng isang yung leader sa World Health Organization, kung saan nanawagan siya sa lahat ng mga leader sa buong mundo na dapat magkaisa para labanan itong COVID-19, na kung saan nakaapekto na sa lahat ng mga tao sa buong mundo na more than 2 million. Yun po ang latest ngayon. And then malapit na po aabot ng 200,000 ang mga namatay sa buong mundo. So ganyan po kagrabe, kabagsik itong hinaharap nating pandemic na COVID-19 mga idol. So comment lang kayo sa baba kung meron kayong masasabi sa video na to na gawa natin ng reaction mga idol. Level, we should be able to work across party lines, across phases, across other differences that we have, across ideology. When there is a crack at the national level between political parties, between religious groups, or between other groups, that's when the virus gets a crack that it can exploit and defeat us. Tama yung sinabi ng leader ng World Health Organization na kung puro tayo bangayan, walang pagkakaisa, in the same time ginagawang kumbaga parang hinhaluan ng politika itong problema natin ngayon sa virus na to, talagang hindi natin matatalo itong virus na to. Kumbaga tayo ang matatalo. Katulad ng ginagawa ng mga opposition ngayon sa Pilipinas, sinisisi si Duterte dahil sa maraming naapektuhan, maraming affected, maraming patay. At the same time, hindi naman po Pilipinas ang maraming patay. Mas maraming mga bansa na mayayaman talaga, tinamaan talaga ng virus na to. Ano itong mga opposition, lalo na itong mga terrorist na mga NPA, kung makapagsalita, sila na yung tama. Ha? Sila na yung tama. Sila na yung parang sila na yung expert kung paano dadalhin itong COVID-19 na to. So tama yung sinabi ng leader ng World Health Organization na isit aside mo na yung politics at ito yung time na pagkakaisa para ma-defeat natin itong virus na to. So ituloy natin yung video mga idol. So number one is the national unity, working across party lines. I was a politician. I know how difficult this could be. I know it. Although it's difficult, it's the right thing to do. At the end of the day, the people belongs to all political parties. The focus of all political parties should be to save their people. Please don't politicize this virus. Oh, so nakita ninyo, kayong mga opposition, kayong mga makakaliwang grupo, kayong mga NPA, kayong mga Abu Sayyaf, dapat panoorin nyo po itong panawagan ng leader ng World Health Organization. Ang ginagawa nyo ngayon sa Pilipinas, inatake nyo yung mga sundalo, pinapatay nyo, inaambush nyo yung mga sundalo na kung saan nagbibigay ng relief good sa mga taong bayan. Asa na yung mga sinasabi ng mga NPA na sila yung tagapagtanggol ng ating mga mahihirap. Ang problema ngayon, pinapatay nila yung mga sundalo natin na kung saan ibinibigyan ng mga relief good. Ang pinakamasaklap pa, itong mga NPA na to, ninanakaw yung ating mga ninanakaw yung ating mga relief good. So ganun sila kademonyo itong mga NPA na to. It exploits the differences you have at the national level. If you want to be exploited, and if you want to have many more body bags
then you do it. If you don't want many more body bags, then you refrain from politicizing it. Naalala nyo, ang dami pong patay sa Italy, especially yung Amerika po ngayon ang leading sa pinakamaraming patay sa COVID-19 dahil yung mga tao doon, yung iba nagrarally, parang Pilipinas lang. Hindi na naniwala sa COVID-19, overreacting lang doon yung World Health Organization. Yung iba, ayun, nagbe-beach pa rin. Yung iba, nasa kalye, nagrarally. Kasi nasisira na daw ang economy niya. At the same time, hindi na daw sila makapagpagupit ng buhok. Ganon. Hindi na sila maka-withdraw ng mga pera. At the same time, hindi na sila makapagbili ng mga pagkain. Yun ang hinaing ng mga bubo ng mga citizens sa Amerika. So talagang kaya wag na tayo magtaka na kung bakit maraming patay sa Amerika ngayon. More than magraraning na sila ng 30,000 ngayon. So ganun po kalupit at kabagsik itong virus na itong mga idol. I-continue natin. My short message is, please quarantine politicizing COVID. The unity of your country will be very important to defeat this dangerous virus. Without unity, we assure you, even any country that may have a better system will be in trouble and more crisis. That's our message. Unity at national level, no politicizing, no need to use COVID to score political punches. No need. You have many other ways to prove yourselves. This is not the one to use for politics. Kaya sana makita po ito. Siguro nakita na ito ng mga dilawan sa Pilipinas na kung saan sinisisi nila ang gobyerno ni Duterte para maka-score sila sa government ni Duterte na ipinamukha nila kay Duterte na si Duterte mali tapos sila na yung tama. So parang yun ang sinasabi ng leader ng World Health Organization. Kaya nanawagan kaming mga dilawan, i-stop mo na ninyong politika itong COVID-19 instead na magtulong-tulong po tayo dahil hindi po ito biro. Kaya gusto nyo pong ganito, ipapasok nyo, ipoliticize nyo itong virus na to, talagang marami pang mamamatay sa Pilipinas. It's like playing with fire. So more than ever before, national unity is important if we care about our people, if we care about our citizens. Please work across party lines, across ideology, across beliefs, across any differences for that matter. We need to behave. That's how we can defeat this virus. Second, global solidarity is very important. When national unity succeeds, global solidarity will be easier to form. So napakaganda po ang message ng leader ng World Health Organization na kailangan talaga natin para matalo natin yung virus na to, yung pagkakaisa ng sambayanan. Kasi pag tayo nagkawatak-watak, nagkaaway-away, sisihan dito, sisihan doon, talagang tayo po ang ma-defeat ng virus na to. So, kaya kailangan natin yung politika, yung religion, isit aside mo natin yung mga bangayan natin dahil hindi po ito oras sa politika, sa religion. Ito po yung oras na pagkakaisa para masave, para marami tayong masave na mga buhay. Kaya kung mayroon kayong makukomment sa video na ito mga idol tungkol sa panawagan sa leader ng World Health Organization, comment lang kayo sa baba. At huwag niyo pong kalimutan mag-like at saka mag-subscribe sa aking YouTube video. Kasi marami pa tayong gagawing mga reaction video katulad nito na mga nangyayari sa ating lipunan
at marami pang iba mga idol. So hanggang dito lang po, bukas may panibago naman tayong video mga idol. That's what I'm talking about!